Alam mo ba ang sekreto ng mga taong tunay na nagbabago ng kanilang buhay? Hindi ito motibasyon o disiplina. Ito ay isang nakatagong sistema na malapit mo ng matuklasan. Alam mo ba ang pagkakaiba sa pagitan ng isang taong tunay na nagbabago ng kanyang buhay at isang taong nakakulong sa walang katapusang ikot ng pagsisimula ng isang bagay at pagsuko makalipas ang ilang araw? Hindi ito tungkol sa lakas ng loob. Hindi ito motibasyon. Hindi rin ito disiplina. Ito ay isang bagay na mas malalim na hindi madalas pinag-uusapan ng sinuman. Kilala mo ba ang taong iyon na gumagawa ng parehong pangako tuwing bagong taon? Ang taong nagsasabing, magbabago na siya ngayon. At pagkatapos ay papasok ang taong iyon sa gym sa buwan ng Enero. Bibili ng maraming aklat, magsisimula ng isang mahigpit na dieta. At pagsapit ng buwan ng Marso, siya ay nasa parehong sitwasyon pa rin. O minsan ay mas malala pa. Bakit nangyayari ito? Dahil sinusubukan ng taong ito na magtayo ng isang bahay na nagsisimula sa bubong. Sasabihin ko sa iyo ang kwento ng isang binata na nagngangalang Nolan. Si Nolan ay 11 na taong gulang at ang kanyang buhay ay unti-unting nasisira ng hindi niya namamalayan. Hindi naman siya masamang tao, hindi siya bobo at hindi rin siya likas na tamad. Ginagawa lamang niya kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga kabataan ngayon. Namumuhay ng walang malinaw na direksyon. Siya ay palaging nasa mga kasiyahan tuwing katapusan ng linggo, umiinom, naninigarilyo, gumigising ng tanghali, walang pananaw at walang plano para sa hinaharap. At ang kanyang buhay ay talagang maayos sa ganoong paraan hanggat wala siyang mabibigat na responsibilidad. Lumaki si Nolan sa isang maliit na bayan, isa sa mga bayan kung saan kilala ng lahat ang bawat isa, kung saan walang masyadong gagawin bukod sa pagtambay, pagmamanehos ng walang patutunguhan at pakikipagkita sa mga kaibigan. Wala siyang hilig sa kahit ano. Wala siyang pangarap. Siya ay nabubuhay lamang. Sa mataas na paaralan, ang kanyang mga marka ay katamtaman. Ang kanyang mga kaibigan ay katamtaman. At ang kanyang buhay ay katamtaman. Inalagaan ng kanyang mga magulang ang lahat ng gastusin, kaya naging napakasimple ng kanyang mundo. Bago siya magtapos, kinausap siya ng tagapayo ng paaralan. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos ng graduasyon. Nagkibit-balikat lamang siya at sinabing baka maghahanap siya ng trabaho. Wala siyang pera para sa kolehiyo. Nang imungkahi ng tagapayo ang isang scholarship sa palakasan, muntik nang tumawa si Nolan. Nakakaubos siya ng isang pakete ng sigarilyo sa isang linggo. Hindi siya makakatakbo ng walang hingal. Sinabi ng tagapayo na kung hindi siya kikilos, makukulong siya sa bayang iyon habang buhay. Subalit, hindi pa rin siya nakinig. Ngunit ang realidad ay may malupit na paraan ng pagkatok sa iyong pintuan kapag hindi mo ito inaasahan. 2 linggo pagkatapos ng usapang iyon, inatake sa puso ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho ng 12 oras sa isang pabrika upang suportahan ang pamilya. Pagkatapos ng atake, sinabi ng doktor na hindi na siya maaaring gumawa ng mabibigat na trabaho. Nawala ng trabaho ang kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay kapapanganak lamang ng isang maliit at mahinang sanggol, kaya hindi rin ito makapagtrabaho. Mayroon pa siyang nakababatang kapatid na 12 taong gulang. Bigla na lamang, ang binata na dati ay gumigising ng tanghali upang manigarilyo kasama ang kanyang mga kaibigan ay napagtanto na kailangan niyang buhayin ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang magbago. Sumusumpa ako na sinubukan niya. Gumawa siya ng isang napakalaking plano. Mag-aaral siya ng 6 na oras araw-araw
Gigising siya ng 5:00 ng umaga upang mag-ehersisyo. Maghahanap siya ng trabaho. Titigil siya sa paninigarilyo. Magiging ibang tao siya. Alam mo ba kung gaano ito katagal? 3 araw. Itinakda niya ang kanyang alarm clock ng 5:00 ng umaga. Tumunog ang alarm, pinatay niya ito at nagising siya ng 11:00 ng tanghali. Sa 3 araw, nagawa niyang gumising ng 6 ng umaga. Sinuot niya ang kanyang sapatos na pantakbo at binuksan ang pinto. Ngunit nang makita niya ang madilim at malamig na kalye, bumalik siya sa kama. Ang pinakamasama ay nang subukan niyang mag-aral. Binuksan niya ang aklat. Nagbasa siya ng isang pahina at nagsimulang lumipad ang kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang telepono at makalipas ang 3 oras, nasa telepono pa rin siya. Ang kanyang utak ay lulong sa mabilisang kasiyahan at sa pisikal na aspeto nang subukan niyang tumakbo, literal na hindi siya makatakbo ng 500 metro. Ang kanyang mga baga ay labis na nasira kaya kailangan niyang huminto at umubo na parang mamamatay na siya. Doon naranasan ni Nolan ang pinakanakakatakot na sandali ng kanyang buhay. Naisip niya na wala siyang kahit anong disiplina. Siya ay isang malaking kabiguan. Paano niya susuportahan ang kanyang pamilya kung hindi niya man lang makontrol ang sarili nitong isipan? Ang sinusubukan niyang gawin ay laban sa tunay na kalikasan ng tao. Dahil ang talagang nakapagpabago sa buhay ni Nolan ay hindi isang plano na 30 araw. Hindi ito simpleng motibasyon lamang. Natuklasan niya na ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang malaking pagbabago, kundi sa isang sinaunang filosofiya na matutuklasan niya sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay. At ang maliit na pagtuklas na ito ay babago sa lahat. Isang hapon ng Martes, nakahiga si Nolan sa kanyang kama. Dapat sana ay naghahanap siya ng trabaho. Dapat sana ay nag-aaral siya. Ngunit naroon siya, nanonood lamang ng mga walang kwentang palabas sa internet. Minsan, talagang kakaiba ang takbo ng teknolohiya. Nanonood ka ng mga nakakatawang video at bigla na lamang lalabas ang isang palabas tungkol sa pilosopiyang Hapones. Ang pamagat ay tungkol sa kung paano bumuo ng mga nakagawian na tatagal habang buhay. Muntik na itong lagpasan ni Nolan, ngunit may pambihirang bagay sa pamagat na iyon na nagudyok sa kanyang pindutin ito. Nagsimula ang palabas sa paglalahad ng kwento ng isang lalaki na pumayat ng 50 kilo. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng isang matinding dieta o pagpapakagutom, kundi sa pamamagitan ng paglalapat ng isang konsepto na tinatawag na Kaizen. Ang Kaizen ay ang patuloy na pagpapabuti ng 1% bawat araw. At ang lalaki sa palabas ay may sinabi na talagang tumama sa isipan ni Nolan. Sinabi niya na ang problema ay hindi ang kawalan ng disiplina ng isang tao. Ang tunay na problema ay sinusubukan mong bumuo ng isang mamahaling karera ng sasakyan kahit na wala ka pang lisensya para magmaneho ng pinakasimpleng kotse. Sinusubukan mong baguhin ang iyong buong buhay ng sabay-sabay at tinatanggihan ito ng iyong utak dahil masyadong mabilis ang pagbabago at napakalaki ng pressure na dulot nito. Ngunit paano kung sa halip na subukang baguhin ang lahat, baguhin mo lamang ang isang maliit na bagay, isang bagay na napakaliit kaya hindi ka makakahanap ng kahit anong dahilan upang hindi ito gawin. Pinigil ni Nolan ang palabas. Posible kaya ito? Nabigo ba siya ng paulit-ulit dahil sinubukan niyang baguhin ang lahat ng sabay-sabay? Inulit niya ang video at pinanood ito ng paulit-ulit. Ipinaliwanag ng lalaki na ang Kaizen ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging mas mahusay ng 1% kaysa kahapon.
At kung bubuti ka ng 1% araw-araw sa loob ng 1 taon, hindi ka lamang bubuti ng 365%. Bubuti ka ng 3,758% dahil sa pinagsama-samang epekto ng maliliit na hakbang. Ang bahaging talagang nagpamulat kay Nolan ay nang sabihin ng lalaki na dapat kalimutan ang plano para sa 30 araw. Kalimutan ang hamon na 90 araw. Hindi mo kailangan ng isang malaking plano, ang kailangan mo ay isang sistema. Nagsaliksik pa siya gamit ang kanyang telepono hanggang sa matuklasan niya ang isang sikat na aklat tungkol sa maliliit na nakagawian. Dahil wala siyang pera pambili, naghanap siya ng libreng kopya nito sa internet at nagsimulang magbasa. Ang mensahe ng aklat ay parang isang malakas na sampal sa kanya. Hindi ka umaangat sa antas ng iyong mga layunin. Bumabagsak ka sa antas ng iyong mga sistema. Maraming layunin si Nolan, ngunit wala siyang anumang sistema. Naisip niya, ano ba ang pinakamaliit na gawi na maaari niyang simulan ngayon? Gumising ng 5 ng umaga. Hindi, masyadong mahirap pa rin iyon. Tumakbo ng 5 kilometro. Imposible sa kanyang pisikal na kondisyon. Mag-aral ng 6 na oras. Hindi ito kakayanin ng kanyang isip. Nagpasya siya sa isang bagay na napakasimple. Magbabasa siya ng 5 pahina ng aklat na iyon araw-araw. 5 pahina lamang bago matulog. Kahit sino ay kayang magbasa ng 5 pahina. Hindi ito kahanga-hanga. Hindi ito nakaka-inspire. Ngunit posible ito. At natutunan ni Nolan ng araw na iyon na ang pagiging posible ay mas makapangyarihan kaysa sa pagiging perpekto. Sa unang gabi, binasa niya ang 5 pahina. Pagkatapos magbasa, pakiramdam niya ay mukha siyang tanga. Parang iyon lang ba iyon? Walang nagbago sa kanyang buhay. Sa ikalawang gabi, nagbasa ulit siya ng 5 pahina. Sa ikatlong gabi, muntik na niyang makalimutan. Muntik na siyang makatulog nang bigla niya itong maalala. Bumangon siya. Kinuha ang telepono at nagbasa ng 5 pahina. Pagsapit ng 7 gabi, nagbasa siya ng 5 pahina at ayaw na niyang tumigil. Nagbasa pa siya ng 3 pahina, ngunit huminto siya dahil ang panuntunan ay 5 lamang. Kung lalabagin niya ang panuntunan sa unang tagumpay pa lamang, babagsak ang buong sistema. Sa 10 araw, napagtanto niya na inaabangan na niya ang oras ng pagbabasa. Hindi dahil sa sobrang ganda ng aklat, kundi dahil yun lamang ang nag-iisang pangako na natupad niya sa kanyang sarili pagkalipas ng maraming taon. Sa 14 na araw, nakapagbasa na siya ng 70 pahina. Natutunan niya ang konsepto ng pangunahing gawi. Kailangan niyang maging matalino sa pagpili. Ano ang gawi na kung gagawin niya ay mas magpapadali sa iba pang mga gawain? Ang paggalaw. Kung magsisimula siyang gumalaw sa umaga, gigising ang kanyang utak at makakapag-aral siya ng maayos. Hindi siya makakatakbo ng 500 metro, kaya ginamit niya muli ang Kaizen. Maglalakad lamang siya patungo sa labasan ng kanilang bahay at pabalik. 100 metro papunta at 100 metro pabalik. 200 metro sa kabuuan. Simple. Sa ika-21 araw, nakita siya ng kanyang kapitbahay nagising bago mag-7 ng umaga. Dahil sa pagiging tuloy-tuloy niya, inalok siya nito ng trabaho sa isang bodega mula 2 ng hapon hanggang 10 ng gabi. Malitang sahod, pero ito ay isang simula. Ang unang araw ay brutal. Masakit ang likod, braso at binti ni Nolan. Umuwi siya ng 10 at kalahati ng gabi na pagod na pagod. Bumagsak siya sa kama. 11 na ng gabi noon. Sinabi ng utak niya na laktawan na muna ang pagbabasa dahil nagtrabaho siya buong araw at nararapat siyang magpahinga.
Ngunit naalala niya ang isang ginintuang panuntunan. Huwag kailanman palampasin ang 2 araw na magkasunod. Bumangon siya at binasa ang 5 pahina. Kinabukasan, masakit man ang katawan, naglakad pa rin siya ng 200 metro. Paano unti-unting babaguhin ng isang simpleng paglalakad ang hindi lamang kanyang katawan, kundi maging ang pananaw niya sa kanyang sariling pagkatao at kinabukasan. Makalipas ang 1 buwan na pagtatrabaho sa bodega at pagpapanatili ng kanyang 2 maliliit na gawi, nakabasa na si Nolan ng 150 pahina ng aklat. Dahil dito, natutunan niya ang isa pang mahalagang konsepto, ang pagsasama ng mga nakagawian. Ito ay ang pagdaragdag ng isang bagong gawi pagkatapos ng isang gawi na ginagawa mo na. Naisip niya na pagkatapos niyang maglakad patungo sa labasan tuwing umaga, gagawa siya ng 5 ehersisyo ng braso o pagbaluktot at pagtulak ng katawan mula sa sahig. Sa unang araw, sinubukan niyang gawin ang 5. 2.5 lamang ang kanyang nakayanan. Masyadong mahina ang kanyang katawan, ngunit naalala niya ang kaizen, ang patuloy na pagpapabuti ng 1%. Kung hindi niya kaya ang 5 normal na ehersisyo, gagawin niya ito ng nakaluhod. Sa 2nd araw, gumawa siya ng 5 nakaluhod na ehersisyo. Pagsapit ng 10 araw, gumawa siya ng 5 nakaluhod at 1 normal. Sa 20 araw, nagawa niya ang 5 normal. At pagsapit ng 30 araw, madali na niyang nagagawa ang 5 normal na pag-eehersisyo ng braso pagkatapos maglakad. Unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Hindi ito biglaan, ngunit nararamdaman niya ang pagbabago. Naramdaman niya na ang paglalakad hanggang sa labasan ng bahay ay hindi na sapat. Natural na naghahanap ng higit pa ang kanyang katawan. Kaya muli niyang ginamit ang kaizen. Sa halip na hanggang sa labasan lamang, naglakad siya hanggang sa kanto, isang dagdag na 200 metro. Makalipas ang 1 linggo, umabot siya sa kabilang kanto na may dagdag na 300 metro. Pagkalipas ng 2 buwan, naglalakad na siya ng 2 kilometro tuwing umaga. At ang pinakamasarap na pakiramdam ay hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Naging natural ito dahil nagsimula siya sa napakaliit na hakbang. Ito ang kapangyarihan ng pagpapatunay sa iyong isipan na ikaw ang uri ng tao na gumagawa ng mga bagay na ito. Pagkalipas ng 3 buwan, nakapag-ipon si Nolan ng $600 mula sa kanyang trabaho. Naglalakad pa rin siya, nag-eehersisyo at nagdagdag ng 1 pang gawi, ang mag-aral ng 30 minuto araw-araw upang makapaghanda sa pagsusulit sa kolehiyo. Hindi 6 na oras tulad ng dati niyang plano, kundi 30 minuto lamang. Dahil dito, nanumbalik ang kakayahan niyang magtuon ng pansin. Isang araw, nakita niya na ang lalaki sa video ay may inaalok na programa ng pagtuturo sa halagang $500. Kung bibilin niya ito, $100 na lamang ang matitira sa kanyang pera. Ngunit naisip niya na kung patuloy niyang gagawin ang ginagawa niya noon, mananatili siyang parehong tao. Kailangan niyang mamuhunan sa kanyang sarili. Binili niya ang programa, ang unang palabas ng kanyang guro na nagngangalang Marcus ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Sinabi nito na hindi siya magbibigay ng motibasyon dahil ang motibasyon ay walang kwenta at tumatagal lamang ng 3 araw. Ang ibibigay niya ay isang sistema na batay sa mga sinaunang pilosopiyang Hapones. Ang unang pilosopiya ay ang isip ng isang baguhan. Ito ay ang pagpapanatili ng kababaang loob at kuryosidad ng isang taong laging natututo. Ang problema sa maraming tao ay gumagawa sila ng isang matigas na pagkakakilanlan.
Sinasabi nilang sila ang uri ng tao na gumigising ng ika-5 ng umaga at kapag nagising sila ng ika-6, pakiramdam nila ay nabigo na sila. Ngunit sa isip ng isang baguhan, hindi ka tinutukoy ng isang perpektong araw o isang hindi perpektong araw. Tinutukoy ka ng iyong kahandaang patuloy na matuto. Ang ikalawang pilosopiya ay ang marangal na pagtitiis. Kahit gaano kaganda ang iyong sistema, may mga araw na hindi magiging perpekto ang iyong kapaligiran. Pagod ka at gusto mong sumuko. Dito papasok ang kakayahang tiisin ang hirap ng may dignidad. Gawin ang dapat gawin kahit hindi madali. Ang ikatlo ay ang 3 yugto ng pagkatuto. Una, sumusunod ka sa mga patakaran. Pangalawa, matalino mong sinisira ang mga patakaran upang iangkop sa iyong sarili. Pangatlo, hinihigitan mo ang mga patakaran hanggang sa maging natural na bahagi na ito ng iyong buhay. Si Nolan ay nasa unang yugto pa lamang. Sumusunod sa mga simpleng patakaran nang walang pag-aalinlangan. Ang ika-4 ay ang pagpapahalaga sa bawat sandali bilang isang natatanging pagkakataon na minsan lamang mangyari. Ang paglalakad mo ngayong umaga ay hindi na mauulit ng eksakto sa parehong paraan. Kapag naunawaan mo ito, titigil ka sa paggawa ng mga bagay ng tulad ng isang makina. Magsisimula kang mabuhay sa kasalukuyan. Matapos ang 19 na taon ng pamumuhay ng walang direksyon, natuto si Nolan na pahalagahan ang bawat sandali. Ang ika-5 ay ang paghahanap ng ganda sa hindi pagiging perpekto. Mabibigo ka, magkakaroon ka ng masasamang araw at mapuputol mo ang iyong mga nakagawian. Kapag nangyari iyon, ipinapaalala sa iyo ng pilosopiyang ito na ang hindi pagiging perpekto ay bahagi ng paglalakbay. Ang ganda ay wala sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap sa iyong mga kakulangan at sa pagkakaroon ng tapang na magpatuloy pa rin. Pinagsama-sama ni Nolan ang 5 pilosopiyang ito kasama ang kanyang mga nakagawian. Naging malinaw ang lahat. Mayroon na siyang halos perpektong sistema. Hindi dahil hindi na siya magkakamali kailanman, kundi dahil kahit mabigo man siya, mayroon siyang mga kasangkapan upang makabangon muli. Ang sistema ay tila perpekto at hindi masisira hanggang sa nagpasya ang buhay na subukin ang kanyang katatagan sa pinakamalupit na paraan na maiisip. 6 na buwan matapos simulan ang kanyang paglalakbay, ganap na nagbago si Nolan. Natapos na niyang basahin ang buong aklat tungkol sa maliliit na nakagawian at nakatapos pa ng 3 iba pang aklat. Nag-aaral na siya ng 1 oras araw-araw. Nagsimula siya sa 30 minuto at natural itong tumaas ng hindi niya namamalayan. Naglalakad na siya ng 3 kilometro tuwing umaga. Tumigil na siya sa paninigarilyo at malaki ang ibinaba ng kanyang pag-inom ng alak. Iba na ang kanyang katawan. Hindi man siya isang atleta, ngunit siya ay malusog at malakas. Iba na rin ang kanyang isipan dahil kayanan niyang magtuon ng pansin sa loob ng maraming oras ng walang abala. Maayos na rin ang kalagayan ng kanyang pamilya at unti-unti na silang nakakabangon. At doon nagpasabog ng malaking bomba ang buhay. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay naaksidente sa pagmamaneho ng bisikleta at nabali ang binti. Kinailangan nito ng agarang operasyon. Ang bayarin sa ospital ay umabot sa $8,000. Ang pamilya ay walang sapat na seguro para sa kalusugan at ang lahat ng naipon ni Nolan sa nakalipas na 6 na buwan ay $200 lamang. Hindi ito sapat para sa malaking gastusin, kaya kinailangan nilang umutang ng malaking halaga. Upang mabayaran ito, kinailangan ni Nolan na kumuha ng karagdagang oras sa bodega. Nagsimula siyang magtrabaho mula 2 ng madaling araw
hanggang ika-10 ng umaga. Pagkatapos kumukuha siya ng isa pang trabaho sa paglilinis mula ika-11 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon. Siya ay nagtatrabaho ng 13 oras araw-araw sa paggawa ng mabibigat na pisikal na trabaho. At doon ganap na bumagsak ang kanyang magandang sistema. Hindi na siya makabangon sa umaga upang maglakad dahil 4 na oras na lamang ang kanyang tulog bawat gabi. Siya ay pagod na pagod. Tumigil siya sa pag-aaral, tumigil siya sa pagbabasa ng aklat, tumigil siya sa pag-ehersisyo. Nagsimula siyang manigarilyo at uminom muli. Bumalik siya sa pagkain ng mga hindi masustansyang pagkain sa labas dahil wala na siyang oras magluto sa bahay. Sa loob lamang ng 2 linggo, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 6 na buwan. At ang pinakamasama, alam niya itong nangyayari sa kanya. Ngunit masyado siyang pagod para labanan ito. Isang gabi, nakahiga siya sa kama dakong ika-4 ng madaling araw at kailangan niyang gumising pagkalipas ng 3 oras para magtrabaho. Hindi siya makatulog. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa programa ng kanyang guro. Nabigo ako. Nasira ko ang buong sistema. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako. Dumating ang sagot ni Marcos kinabukasan. Pinanood niya ang isang palabas tungkol sa paghahanap ng ganda sa hindi pagiging perpekto at tungkol sa marangal na pagtetiis. Sinabi ni Marcos na malamang ay kinamumuhian na ni Nolan ang kanyang sarili ngayon dahil iniisip niyang bumalik siya sa simula. Ngunit ibinunyag ni Marcos ang isang matamis na lihim. Ang pag-unlad ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay parang isang paikot na hagdan. Minsan ay umaatras ka, ngunit umaatras ka habang nasa mas mataas na antas. Mayroon na siyang maraming buwan ng karanasan at napatunayan na niya sa kanyang sarili na kaya niyang magpanatili ng mga nakagawian. Ang katibayan na iyon ay hindi nawawala dahil lamang nagkaroon siya ng isang masamang buwan. Pinayuhan siya nito na piliin ang pinakamaliit na gawi na nasira at gawin lamang iyon. Isa lamang upang patunayan na kaya pa rin niyang bumangon. Naisip ni Nolan, alin ang pinakamadaling ibalik? Ang magbasa ng 5 pahina bago matulog. Kahit pagod na pagod siya mula sa 13 oras na trabaho, alam niyang kaya niyang gawin iyon. Nang gabing iyon, nagbasa siya ng 5 pahina. Kinabukasan, nagbasa ulit siya. Sa ika-3 araw, gumising siya ng mas maaga ng 10 minuto at naglakad lamang hanggang sa labasan ng bahay. 200 metro lamang. Sa ika-4 na araw, gumawa siya ng 5 pag-ehersisyo ng braso at mayroong nagbago sa kanyang loob. Nanumbalik ang sigla. Hindi niya ginagawa ang lahat ng ginagawa niya dati ng sabay-sabay, ngunit may ginagawa siya. At ang mayroong ginagawa ay palaging mas mabuti kaysa sa wala. 2 buwan pagkatapos ng matinding pagbagsak na iyon, naibalik na ni Nolan ang karamihan sa kanyang mga nakagawian. Dito niya napagtanto ang isang napakahalagang tanong. Bakit ba niya ginagawa ang lahat ng ito? Sa simula, kailangan niya itong gawin upang suportahan ang pamilya. Ngunit ngayon, ano ang kanyang malalim na layunin? Pinanood niya ang isa pang aralin tungkol sa tunay na layunin ng buhay. Ang layunin daw ay matatagpuan sa pagsagot sa 4 na katanungan. Ano ang mahal mo? Saan ka magaling? Ano ang kailangan ng mundo? Ano ang maaari mong pagkakitaan? Ngunit sa mas malalim na kahulugan, ang iyong layunin ay hindi kailangang maging isang malaking bagay tulad ng pagbabago sa buong mundo. Maaari itong maging simple tulad ng pag-aalaga sa iyong pamilya o pagiging maaasahan para sa mga taong mahal mo. Kumuha si Nolan ng isang kwaderno. Sinagot niya ang 4 na katanungan.
Mahal niya ang kanyang pamilya. Magaling siya sa pagiging tuloy-tuloy at hindi pagsuko. Kailangan ng mundo ng mga taong hindi sumusuko kapag mahirap ang buhay, at kumikita siya habang nagiging isang taong may tunay na halaga. Doon naging malinaw ang lahat. Ang kanyang layunin ay hindi ang maging sikat o mayaman. Ang kanyang layunin ay maging isang lalaking maaasahan ng kanyang pamilya. Isang lalaking nananatiling matatag at naroroon kapag naging mahirap ang buhay. Nang isapuso niya ito, nagbago ang pananaw niya. Hindi na siya naglalakad tuwing umaga upang pumayat. Naglalakad siya dahil ang mga maaasahang lalaki ay nag-aalaga sa kanilang sarili. Hindi siya nag-aaral upang pumasa lamang sa pagsusulit. Nag-aaral siya dahil ang mga lalaking pundasyon ng pamilya ay namumuhunan sa kanilang kinabukasan. Hindi siya nagtatrabaho ng 13 oras dahil napilitan siya. Nagtatrabaho siya dahil ginagawa ng mga tunay na lalaki ang kailangang gawin para sa mga mahal nila. Paano magsisilbing matibay na haligi ang ganitong malalim na pagkakakilanlan upang mapagtagumpayan ang mga darating pang taon, lalo na kapag lumilipas na ang simpleng motibasyon? Isang taon matapos simulan ang kanyang paglalakbay, muling kumuha si Nolan ng pagsusulit para sa kolehiyo. Nag-aral siya ng 1 oras araw-araw sa loob ng 10 buwan. Hindi ito naging madali araw-araw, ngunit nakapag-ipon siya ng higit sa 250 oras ng malalim na pag-aaral. Nang lumabas ang resulta, nakakuha siya ng sapat na marka upang makatanggap ng isang scholarship na sumasaklaw sa 50% ng bayarin sa matrikula. Nang makita ito ng kanyang mga magulang, umiyak ang kanyang ina. Niyakap siya ng kanyang ama at sinabing palagi nitong alam na kaya niya. Muntik nang tumawa si Nolan. Paanong malalaman ng kanyang ama kung 18 taon siyang walang ginawang tama? Sumagot ang kanyang ama na nakita nito ang pagbabago sa kanyang mga mata nang magsimula siyang gumising ng maaga upang maglakad. Doon naramdaman ni Nolan ang tunay na pagmamalaki sa kanyang sarili. Nang pumasok siya sa pamantasan, hindi niya sinubukang maging isang perpektong mag-aaral. Ginamit niya ang Kaizen. Nag-aral siya ng 30 minuto araw-araw para sa bawat asignatura. Dahil sa kanyang patuloy na pag-aaral, palagi siyang handa sa mga pagsusulit. Ibinaba niya ang kanyang oras ng trabaho sa bodega sa 6 na oras na lamang sa halip na 13 oras. Patuloy siyang naglakad, ngunit ngayon ay umaabot na ng 5 kilometro. Patuloy siyang nagbasa, ngunit ngayon ay 20 pahina na araw-araw. At nang makita ng kanyang kaibigang si Tyler ang kanyang disiplina, tinuruan niya ito ng parehong sistema. Sinabihan niya itong magsimula ng napakaliit. Gumising lamang ng 30 minuto ng mas maaga kaysa sa nakasanayan sa loob ng 14 na araw. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago rin ang buhay ni Tyler. Napagtanto ni Nolan na kapag binago mo ang iyong sarili, nagbibigay ka rin ng pahintulot sa ibang tao na magbago. 3 taon na ang lumipas. Si Nolan ay 22 taong gulang na ngayon. Nagtapos na siya sa kolehiyo at nakakuha ng maayos na trabaho. Ang kanyang ama ay bumalik sa pagtatrabaho sa isang mas magaan na posisyon at ang kanyang pamilya ay nasa maayos na kalagayan. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay gumigising na rin ng maaga upang maglakad dahil nakita nito ang kanyang ginagawa. Siya ay nananatiling isang matibay na haligi para sa kanyang 3 taong gulang na kapatid na babae. Tingnan natin ang 8 mahahalagang konsepto na nagpabago sa kanya. Una, ang Kaizen, ang patuloy na pagpapabuti ng 1% bawat araw na nagreresulta sa 3,700
at 78% pag-unlad sa loob ng isang taon. Pangalawa, ang maliliit na nakagawian. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob, kundi sa pag-aayos ng iyong kapaligiran at hindi pagpapalampas ng 2 araw na magkasunod. Pangatlo, ang isip ng isang baguhan. Ang pagpapanatili ng kababaang loob at kahandaang matuto. Pangapat, ang marangal na pagtitiis. Ang tibay ng loob na magpatuloy kapag hindi perpekto ang araw. Panlima, ang 3 yugto ng pagkatuto. Sumunod muna sa mga patakaran bago mo ito iangkop o higitan. Pang-anim, ang sandaling ito ay minsan lamang ang malalim na pagpapahalaga sa kasalukuyan. Pang-7, ang ganda sa hindi pagiging perpekto. Kapag nabigo ka, huwag mong kamuhian ang iyong sarili. Bumalik ka lamang. At pang-8, ang iyong tunay na layunin sa buhay. Ang malalim na dahilan kung bakit ka gumigising araw-araw. Kapag pinagsama mo ang 8 pilosopiyang ito, magkakaroon ka ng isang sistemang hindi kailanman mabibigo. Ngayon, bibigyan kita ng isang hamon. Pumili ng isang gawi. Ang pinakamaliit na gawi na maaari mong maisip na pakiramdam mo ay magmumukha kang tanga sa sobrang dali nito. Gusto mong gumising ng maaga? Gumising ng 20 minuto ng mas maaga. Gusto mong magbasa? Magbasa ng isang pahina. Gusto mong mag-ehersisyo? Gumawa ng 10 simpleng ehersisyo. Gawin ito araw-araw sa loob ng 14 na araw. Huwag magdagdag ng kahit ano. Matapos ang 14 na araw, mapapatunayan mo sa iyong sarili na kaya mong tumupad sa isang pangako. At ang patunay na iyon ang tanging kailangan mo upang simulan ang pagbuo ng isang bagong pagkakakilanlan. Lumipas man ang 1, 2 o 3 taon, lilipas din naman ang panahon. Ang tanong ay, mananatili ka ba sa parehong lugar o magiging isang taong tumutupad sa kanyang mga pangako? Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya at iwanan ang iyong komento sa ibaba.